Kahit sabihin na natin umabot ng 20 years, 40 years, maganda pa rin. Nakatakot, parang may tatawid. Kailangan ako. Nawala na nga yata yung ano ko, Insta360 ko. Parang nahulog. Parang gusto ko magpahinga muna. So i-check, nandyan pa. So hi guys, nandito tayo ngayon sa Petron sa may Marcos Highway. Ipapa full tank muna natin si Hayabusa. Ito yung gamit natin ngayon, 2024 Suzuki Hayabusa with only 150 kilometers tinakbo. As usual, gagamit tayo ng full tank method para malaman natin yung exact fuel consumption niya. Ganda ng kulay niya, no? Parang ano, metallic gray. So kanina 1/4 yung fuel natin. Tingnan natin kung ilan ang makakarga dito. At medyo kinakabahan nga ako kasi Hayabusa, which is mabigat na siya, lalo pa siyang bibigat dahil nagpapa full tank tayo. Kita nyo naman, ang laki ng tangke nito eh. Siguro mga 19 liters yung tangke nito. So kung 19 liters, 19 kilos yun kakarga natin sa kanya. So malalaman natin, pag uwi natin, papa full tank natin siya ulit para makuha natin yung kanyang exact fuel consumption. Ayun, so 14 liters ang nakikarga natin from 1/4. Laki talaga ng tangke niya. So halos 1,000 guys. Ito maganda rito. Ayan, sa Hayabusa, naka quick start. Ayun, isang pindot lang, di mo na kailangan i-hold yung start button. And ngayon, titestingin natin siya sa Marilaki. So ayun guys, nagpa-full tank tayo. 167 kilometers. Bagay na bagay kay Jin. Sama-sama natin si Boss B. Kasama naman natin si Boss B. Laging present sa Marilaki ride eh. Tapos to si Jin. So nandito tayo ngayon sa Shell Boso. Ganda, naka gold chain na siya. Tahimik nung nakakatalitik. Bro, nagkasabay kami kanina. Bagay na bagay ah. Maganda no? Pag tumatakbo. Pag slow moving, ramdam mo talaga yung bigat niya. Pag sa parking lang siya ano. Pero sarap, sobrang smooth ng makina. Parang kotse, wala kang pakiramdam sa ano, sa throttle. Sobrang smooth. Parang lumulutang yung throttle. Tapos yung upuan, ang ganda ng upuan. Talagang ano, Hindi. walang sasakit sa'yo. Ano naman talaga yung panalo sa Suzuki? So kanina 165 kilometers tayo. Nung nagpagas tayo, full tank ngayon 184. Let's go. Punta rin tayo. Talaga yung banking okay naman. Ganda ng handling niya. Ganda ng suspension guys. Pero nasa softer side suspension niya. Kasi made for touring talaga siya. Hindi siya made for karera-karera waswas. Pero pwede pa rin siyang spirited riding. So more of all around siya. Kailangan pag mga ganyang intersection, give way tayo dahil mahirap makapagunahan eh. Lugi tayo, naka big bike tayo. Tsaka isa lang buhay natin, diba? Kailangan doon tayo sa safety first. Nakatakot, parang may tatawid. Kailangan oh. Ganda ng handling. Dito na tayo. Mali yung ano ko, parking ko. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Yeis Pizzeria sa Marilaki. So medyo marami na rin nag-ride. Ayun o, kita nyo yung mga bikes dyan. Madami. So, maluwag na maluwag, ganda ng kalsada, ang ganda ng weather. Blue skies. And papakita ko yung mga kasama natin dito. Ng XSR 900. Ito naman yung 2024 ZX6R. 2023 ZX6R. Ito may classic dito, CB400 yata to. Ayan, classic oh, bihira ka na makakita niya. Naka Yoshimura exhaust. Tapos yung mga grupong naka Z900 RS, tatlong Z900 RS kasama natin. So interviewin natin. Yan, so kasama natin dito yung pinaka-veterano ng Weekday Warriors. Ito yung mga naka Kawasaki Z900 RS. Interview natin isa-isa kung bakit ito yung napili nila. So boss Vladimir, bakit ito napili mo? Old school, never goes out of style. Tsaka Kawasaki, 50,000 kilometers since 2012
hindi ko binili brand new. Pinalitan pa lang sa kanya, cable, sprocket, chain, pero ang clutch lining nung binuksan last 2 weeks ago, pwede pa extend another 50. Maintenance lang, every 3,500 to 5,000. Change oil, yun lang ang ano niya. Napakatibay, no? Oo. Tapos naparimap mo na rin to. Tapos napakamura ng maintenance, remap and dyno run by Bike Tech 101. Performance niya, so ganda na. Oo. Nung before, okay na ako eh. Kaso nung sa speed at saka noon, kagamit ako ng ibang motor Nakarimap. na naka-remap. Nalamyan ako. So pinano ko sa kanya, pina-remap and pina-dyno run. Yun, mas masaya ako ngayon. Kaso lumakas ang konsumo talaga. Tumakas na. Magkano inabot no remap? 24 dati. 24. Thank you, boss. Okay, thank you, pre. Ayun, so dito naman tayo sa isang member ng Weekly Warriors. Isa sa mga pioneer to. Kasama natin si Jean Bermudo. Ito napili mo motor. Dito kasi una, classic. For goods na yung bike eh. Hindi, kahit sabihin na natin umabot ng 20 years, 40 years, maganda pa rin. Napapansin ko naman pag nakapark to sa parking lot ng mga motor. Minsan, Ilang taon na to? 6? Going 6? 2018. Oh, 6 years. 50k din ako. 50k tinakbo. Reliability wise, walang masabi. Basta ano, iba pag tinawag na UJM or yung Big 4 ng Japanese. As in quality, performance, economical, mura pati parts. At ang maganda na ito, kahit i-stock mo ng 4 na buwan sa garahe, hindi ka magkakaproblema sa battery. Unlike ng mga European na nagde-drain. Wala siyang issue talaga. Wala. Napakagandang motor na to. Tried and tested na. Tried and tested. At kung magkakaroon pa ng bago, bibili uli ako yellow ball. Ito pa rin sinay Oh, yung pinakamas mataas pa niya, yung naka-all-ins. Naka-all-ins. Hindi pila mo na Olins. Mahal. Napakamahal, boss. Hindi. Thank you, boss. So bakit ito napili mo, bro? Ayun nga, sa looks niya, tsaka performance-wise, talagang suabe, tsaka sulit talaga. Oo. Tsaka Japanese bike, mura maintenance. Gumanda yung performance niya. Oo, gumanda, gumaan, kasi nga, ang bigat nung catalytic eh. So, soon na yung remap. Kung magkakaroon ka ng next bike, anong papalit mo? Siguro BMW na GS 150 talaga, 150 o 150. Para talagang pang Endgame. Retirement Oo. bike. Thank you. Okay. Ito na yung bike natin, guys. 2024 Suzuki Hayabusa, napakalaki at napakaganda. Sobrang slick ng dating eh. Oh. Ayan, naka-ora yung slip-on. Tapos kinapitan natin ito. Yung clamp, tsaka Insta360 invisible stick. Naka-tape na lang para hindi malaglag. Tapos nilagyan to ng si Rain ang may-ari nito. Shoutouts kay Rain. Piniram lang sa atin to So nilagyan ng T-Rex na frame sliders, no cut frame sliders, tsaka heli bars, riser, tsaka seat cowl. So yun lang ang pinalitan. Sarap gamitin, guys. Ayan, so mamaya tuloy natin ang pag-ride pa uwi. Recording, clap sync. Okay, tatakin na natin to. Hataw ka agad Sarninaded pala ito, nasarap natin.
Unahin natin konti. May mga kabangking na maganda dyan. Neutral. Nawala na yung ano ko, stick sa likod. Nawala na nga yata yung ano ko, Insta360 ko. Parang nahulog. Parang gusto ko magpahinga muna. Gusto ko i-check, nandyan pa. Check na natin kung nandito pa Insta360. Nawala yata eh. Nandyan pa. Nawala, ayun. Umiksi. Patrick. Umiksi. Kaya ko nalaglag eh. Umiksi pala. Kala ko nalaglag. Hindi ko mahanap eh. Kala ko nawala yung Insta360. Tumupi lang pala siya. The epic fail. Ganda pa naman ang bangkingan namin dun. Sarap gamitin, hindi nakakapagod. Wala na naman, tumupi na naman siya. So yun, tumupi na naman yung Insta360 na nakaka-bad trip guys. Kailangan next time lagyan natin ng tape. Ayun no, tumupi na naman siya. So hindi ko alam kung may makukuhanan niya, parang wala. Ayun, so that's life. And so yun na, pauwi na tayo. Dito tayo sa Marcos Highway. And mamaya pala magpapagas din tayo. Pa-full tank tayo para malaman natin yung total consumption natin. So yun, konti lang naman nabawas. Di pa umabot sa half tank. Tumakbo na tayo ng 91. So far wala akong naramdaman na pagod. Hindi siya nakakapagod. Siguro may kinalaman din doon sa Helibars na riser. Pero bukod doon, sobrang comfortable, sobrang smooth, sobrang ganda ng suspension. Yung tipong yun kanina nalubak ako ng biglaan. Hindi masakit. Sound check. Machong macho yung tunog, no? Ang laki ng tunog eh. 1340cc pa naman. Yan, pag ganun ka pumiga ng pumiga, syempre yung gasolina mo mas malakas. Maganda singit-singit sa traffic. Very nimble. Ramdam mo lang talaga yung bigat niya kapag itatayo mo siya from side stand, tsaka pag tutulak-tulak mo sa traffic. Pero kung ma-under na, sobrang gaan eh. Ang ganda rin ng placement ng foot peg niya. Yung riding position, body position sa kanya, tamang-tama lang, medyo mataas ng konti sa normal yung kanya foot peg, which is pang sport bike. Pero hindi naman masyadong nasa likod na kagaya ng Fireblade.
well balanced tong bike na to. Kaya pala may mga ginagamit to pang long ride, pang touring, kasi it's a hyper bike. So dati kala ko ang Hayabusa nakakatakot, malaki at mabigat. Pero malaki mabigat totoo. Pero pag umaandar na, hindi siya nakakatakot eh. So ayun, pa-traffic tayo. Yan, pag na-traffic ko talaga, kalaban mo dito yung init. So ayun, itong magkakaalaman na tayo kung ilan ang konsumo natin, average fuel consumption using the Suzuki Hayabusa 2024. Mix of city traffic and walwalan ride sa Marilake. Kunti lang ha, parang di pa abot ng 500. Okay na kaya goods na yan. 7.8 liters, matipid ah. So i-minus natin konsumo natin. So kanina 275 minus 165, 110 divided by 7.845 liters. Uy, 14 km per liter. Grabe, tipid para sa 1340cc. Grabe ka Suzuki, ang galing mo, paano mo nagawa yun? Siguro dahil more on low RPM lang takbuhan natin, hindi natin masagad yung red line niya. So yun, champion. Ang ganda gamitin nito guys, nag-enjoy ako dito. At napapaisip na nga ako kung parang gusto ko magkaroon nito someday pag nakaluwag-luwag. So kudos to Suzuki for bringing this bike, Suzuki Philippines, and for still making this legendary bike, di ba? Kasi tagal, alam na natin matagal na tong bike na to. At kudos to them na gumawa pa sila ulit ng latest update ng bike na to. Sobrang solid na itong bike na to. Wala akong masabi. Para sa akin, para siyang retirement bike, yung tipong endgame na. Kung hindi ka mahilig sa off-road, kung gusto mo lang puro on-road lang, na puro highway, yung gusto mo top of the line na wala ka nang iisipin, iba yung presence ng ng Hayabusa eh. Pero syempre iba rin yung H2, pero iba pa rin yung pag sinabing Hayabusa, kasi syempre H2 1000cc lang. Etong Hayabusa, it's 1340cc. So tsaka yung presence niya, mas malaki talaga ito. Iba yung pag nakapark ka, ito yung tapat sa Kawasaki H2 sa parking. Tsaka mas flashy siya, medyo mas simple si H2 eh. So ito mas flashy. Basta mayroon siyang kakaibang beauty na mahirap i-explain.